guys, this is Eric. I'm Chi. So, welcome sa Push Pinas Off the Board. Alright? Isang segment namin na discussion about or anything and everything. Tambay-tambay lang. So, it's more of a like tambay-tambay. Kuro-kuro lang. So, ayun, just to give you a small info about Push Pinas. Push Pinas is an independent media outfit. Nagkikater kami sa skateboarding scene. The principle or the idea behind is gusto namin mabigyan yung scene ng much needed exposure para din yung general public malaman nila kung sino ba itong mga skateboarders na to, ano ba yung talaga yung core ng ginagawa nila, and hopefully dun sa understanding na makukuha nila, makapagbigay sila ng much deeper understanding for the sport. And we wanted to cater the good side and the bad side ng skateboarding scene. Mga parang Lahat-lahat. Anything in between. as much as possible bigay namin yung info. So yun. Going back, so off the board. Again, discussion about anything and everything sa skateboarding scene. So yung topic natin for today is about dun sa event na na-cover namin last May 24th. Yes? It's a skateboarding and music event. Right. So, saan ba tayo magsa-start? So, yung i-discuss talaga natin ngayon is, nung event kasi nagkaroon ng slight misunderstanding between the organizer as well as one of the skaters dun sa principle of the entrance fee. Yung idea is bakit daw sila mag-i-entrance when in fact locals sila nung lugar. So basically, yun talaga yung i-discuss natin. Pero before we delve into that, bigyan muna namin kayo ng short run-through kung ano ba yung nangyari dun sa event. Para at least may idea din kayo. So since mas maaga si Eric, siya magkakwento. Okay. I was there early as 9 a.m. So, Anong ginagawa mo dun? nagpipilm ako. Nagpipilm ako with another skater. Parang, di ba? So, as early as 9 or 10, may mga skater na doon. Tanong pa nila, kuya, may ano ba may event? So, may event dito. So, mamaya pa ata. So, yun. Fast forward, lumabas na kasi kami, nagalap kami na ibang spot. So, fast forward, bumalik ako ng 1 p.m. And everything was there. Crowded, medyo crowded na yung place. Skaters, organizers, or some of the organizers, food, yung mga booth, tapos yung gamit naka-setup na. So, wala pa nun si Head organizer. So, yun. Since alam naman natin na or rather, alam naman siguro nila na may entrance yung event, nung una nga nagulat niya ako, dire-diretso ako dahan-dahan pa ako wala atang entrance. So, okay, sige, diretso na ako. Kasi yung pala, wala pa si head organizer. So, nangyari is, pinalabas lahat, pagdating ni head organizer, pinalabas lahat. And what she said was, kailangan magbayad ng entrance. Okay. Kasi so, lumabas kayong lahat? Oo, nakilabas na rin ako. Doon kami sa labas. So, yun, nasa labas kami. Shoot ako konti. Well, what I've heard, or over here, mo sa kanila. Sa kanila na, doon pa tayo magbabayad, nasa loob na tayo. Parang, well, anyway, in the first place, may entrance din naman. So, ayun, may mga nagbayad naman, like yung mga sasali sa competition, 50 pesos yung entrance. So, ayun, may some skaters doon, or, well, yung local skaters, which they claim, na baka pwedeng, or nakiusap na, baka pwedeng 20 or 30 pesos na. Kasi, paano naman kami dito eh. Local naman. Parang yun. Well, yeah, what I heard is, pumayag naman yung organizer. Hindi naman sila halfway. Kasi yung isang nag-initiate, which is, yeah, one of my friends, sabi, 20 pesos na sa mga matatanda sa akin. Kasi pumayag naman. So, going back, this certain skater, which is
isa sa mga nag-establish talaga ng place, dumating. So ayun, diretso siya, parang napigilan nata siya sa gate, and he needs to pay the 50 pesos entrance. Na hindi siya nag-agree. Oo. Kasi, ba't ako magbabayad, di ba? Parang, ako isa sa mga local skater dito. So, yun yung point niya. So, basically, yun yung nangyari. Oo, yun yung nangyari. So, yun yung yun yung i-discuss natin na kung ano yung point nung skater or yung perspective niya, but ayaw niya magbayad. And yung sa organizer part. Okay. So, pumasok ba si skater? Hindi ka pumasok. Hindi At talaga. parang may tumutulong pa nga sa kanya. Nung nakita ko na papasukin siya, which is hindi na siya kapasok. Tapos parang narinig ko lang, sige 20 pesos na lang. Pumayag ba siya doon? Hindi rin siya nagbayad. Which is parang, believe din ako sa kanya kasi, Prinsipyo. nag-stand siya sa words niya. Kumbaga parang, hindi talaga. So, hands down din ako dun sa skater. So, yun. Oh. So, sige, going back tayo. Ano yung opinion mo dun sa pinalabas kayo? Yung pinalabas kami, well, kung ako yung skater, well, kasi mga skater, parang, Tuso din ba? hanggat maaari, di ba? Parang, hanggat maaari, hindi naman babayad. Ako personally, nasa loob na ako ba't yung papapalabasin? Di ba? Paglabas niya, backdoor, dun sa likod. Ikot na lang tayo. Ginawa nila, tinalian din nila Kasi yun, nung pinalabas, kung ako yung nasa place nung mga skater, parang, dito na kami sa loob So yun yung siguro yung flow nila na, alam niyo na may entrance, Laban na but nila. in the first place, dapat din yung pinapasok lahat. Kumbaga, masama man yung loob nung iba, hindi na ganun kabigat kasi nasa gate na may mga dumating pa nga na group of skaters na alam nila may entrance, pero wala silang pambayad. Okay. Kasi parang na lang, certain amount na lang or parang 20-20 na lang din. Well anyway, hindi ko alam ang nangyari, pero alam ko yung isa lumusot lang. Kasi yun yung In makikita ko. fairness naman kasi, prior to the event, naka-up na yung poster sa social media, meron naman talagang entrance. So, ka-indicate naman, hindi naman tamang ambush na pagdating nila doon sakalang sila siningin. Which is, alam ko may mga event na gano'n, di ba? Na sa poster, ang linaw-linaw, wala. Pagdating mo doon, may experience nga ako. Diba? Oo. Ang ganda ng poster. Sir, excuse me, may entrance. So, may entrance. di ba? Ayun. So, yun. So, in all fairness naman din, from the get-go, alam naman natin na may entrance fee talaga. Yun lang siguro, parang tama ka. Alam niyo na may entrance kayo dapat hindi na kayo nagpapasok in the first place. Kumbaga, yun na kahit maaga pa, siguro ang idea lang nila is kasi hindi pa naman mag-start, no? Kaya lang, ganun din naging Pero kahit hassle pa baga parang nagkaroon siya ng lack doon sa organizing or doon sa well anyway, yun nga, doon sa skater na nag-stand talaga, yung ayaw pumayag na magbayad. I-feel ko siya, umaga parang I feel for the skater kasi unang-una, kami yung naka-discover ng place. Well, just to give you a background about sa place, group of skaters na kita nila yung bakanting lote. Tapos, nag-initiate sila na gawing spot yung place. DIY, ambagan sa semento, sa linas, lahat. And, everything na kailangan nila. So, yun. Yung si skater, talagang siya yung masabi ko na parang admin or isa sa mga admin yung nung lugar. Well, honestly ako, nagbigay din ako certain amount doon sa So, local ka din? Well, oo, makakonsider ko local ako. Pero hindi naman siguro yung local na talagang, kasi sila talaga yung madalas doon.
Kumbaga, ma-consider ko local as local dayo siguro. Pero yung sabihin mo na nagme-maintain, parang iba-ibang level na yun eh. 'Di ba? Kumbaga sa isang lugar, may mga nagme-maintain, may mga officers, sila yung head. So parang call nila. Yun lang. Tapos, yeah, I feel for the skater, parang kami yung nag-establish na ito. Kung wala ito, wala rin mga paggaganapan ng event nyo. So, ano ba naman yung wave nyo na lang yung entrance for me, di ba? Ako ang take ko naman doon is, eto yung sa ano lang sa ano lang ni organizer. Parang, si organizer naman kasi, I think may pino-coordinate, kasi si organizer, she considers herself as a local too. Hindi man siguro siya nagmamasa ng semento dyan or anything, pero kasi, according to her, hinihingan din siya ng fund para sa pagpapaayos ng lugar. So, ilang beses na rin sila ng husband niya na nakapag-donate, nakapagbigay ng financial aid, nakapag-ambag rather, para ipagpagawa daw ng mga obstacles and all that. Kaya si organizer, she considers herself as a local. Also, yung, I'm not so sure, pero I think one of her, yung kino-ordinate niya for the place is also considered as a local. Parang ganun ata. Isa siya doon sa... Diba? So, parang sa akin, kung ganun pala, dapat siguro, nag-agreement na lang sila beforehand na, hey, uy, may mga officers dito or something or whatever, yung mga locals papasukin na natin, libre na natin sila. Siguro, ganun na lang siguro, nag-agreement na lang sila. Kasi I think for the organizer na naman is para lang naman sa event na to eh. Everyday naman kayo naglalaro dito. Show support lang for the event. I think yun lang naman yung parang point niya. Which is, I'm not really so sure. So, yun na naman. Anyway, or... I do get your point though, diba? Parang, kung masasabi ko na, konting na lang din naman. Respect. Diba? Pero in all fairness, I don't think naman na she means to be disrespectful. I don't think na yun yung point niya. Parang ang point niya lang, I'm not dissing you off. Gusto ko lang na sumunod ka sa patakaran ng event. Just for this event. For the skater, or sa kanya, money is, well, hindi siya problema. Ayun nga yung point ni organizer, na parang, Hindi kasi nga. 50 pesos lang tapos hindi ka pa bumabot. Pero, Parang gano'n. hindi akong babayan talaga. Kasi, I'm showing my support dun sa place mismo. Kaya in the first place, hindi naman din siya, hindi nyo mapagaganapan niya kung wala din kami. Saan papaganyan? Diba? But the thing is, organizer nga, they consider herself as a local kasi may pondo rin siya dyan. Parang gano'n. So, what can you say about the entrance ba? Sobra bang mahal? For me, ito. Sa mga skater kasi, for anyone naman, sa mga na-attendan ko, 50 pesos is for registration. Kung sasali ka, 50 pesos. Tapos, it's either libre na yung parang doon sa main event entrance, or or nakita ko 10 pesos, 20 pesos. Well, it's 20 pesos. Yung iba free, diba? O yung iba free, mas maganda kung free, diba? 20 pesos, and 50 for a regular student skater na napagawa na lang ng parents baon. Kasi since bakasyon, siguro ang hirap na makuha ng 50. Kung parang sa mga ganong skater, parang 50, bibili ko na lang ng pagkain yan. Di ba parang gano'n? Ako naman in all fairness, alam ko na merong mga 10 pesos, 20 pesos, meron free. But, on the other end din naman, meron din naman sobrang mahal. May 500, may 200, di ba? So, ano yan prerogative ni event organizer kung magkano yung i-charge ko for the amount eh. And from the get-go, meron naman talagang advice kung magkano siya.
kumbaga ano na yun eh, parang sa ating expectation na, ganito yung ano ko, i-charge ko sa inyo. Parang ganon. So, yun, kasi, ano yan eh, parang buong spectrum eh. Merong mahal, merong mura. Ako, personally, I find it medyo mas mura pa. Kasi di ba yung araw na yun, may kasabay tayong event, Gumawa. na sobrang mahal. Hindi naman sobrang mahal, pero way mahal dun sa 50 pesos na entrance, di ba? So, Dapat iba naman yung ano nila. Parang alam ko eh. So, afford naman nila talaga. Or yun yung kinukul ng ano, ng yun event. eh, di ba parang relative kasi yun sa, sa, yung pag-organize ng event, and at the same time, kung yung event organizer, parang gano'n lang yun eh, na may mga concert dito na nagpo-cost ng 10,000 per seat. Diba? Meron namang libre lang, walk-in ka lang. I think it's the same thing. Ayun, well, anyway, going back. So, yun, after yung nangyari, syempre, check ang page. We nakita kami mga comments about dun sa nangyari. Rant and raves. Yun, parang meron na atang isang sponsor na pinagbayad pa ng entrance. Oo, sabi. We really don't know what the story is, pero Ano nag-transpire? yun yung, well, nabasa namin. And then, I think, yung take ko lang dun is, sponsor, kung sino ka man, did you even reach out dun sa organizer na, hey, ako si sponsor ganito, ito yung binigay ko, ito yung tinulong ko. Kasi according naman kay organizer is, lahat ng sponsor, libre na. Hindi na sila nagbayad ng entrance. And even kami, we're a testament to that kasi hindi rin tayo nagbayad ng entrance eh. On our part, yung binigay namin sa kanila is kami yung nag-cover ng event for them. So, siguro yung point ko lang, I don't know what really happened nga, tama si Eric. Siguro lang, yun lang yung tanong, did you reach out, na in-explain mo ba yung side mo well enough para nalaman nila kung sino ka ba? Kasi kami, it was also our first time na makilala si organizer. We don't know her personally. And hindi namin alam kung anong itsura niya, kung sino siya. Hindi talaga namin alam. Nung mismong event lang din namin nalaman. isa pang comments na nakita natin, di ba? Yung mismong event is pera-pera lang naman. Sabi nila. So, paano mo ba differentiate ang profitable and non-profitable na event? Well, syempre, technically, when we say profit, dapat nag-exceed yung perang pumasok dun sa perang lumabas. Tapos, yun yung kita. Kunwari, 10 pesos yung pumasok. Kita pa rin yun. Not necessarily. Profit pa naman. Kasi kung ang ginastos mo is 20 pesos, lugi ka pa ng 10 pesos. So, it's not profit. So, para makonsider siyang profit is kailangan 30 pesos yung pumasok sa'yo. Para may 10 pesos ka na profit, 20% is capital. Okay. So yun nga, nasa labas kami, para narinig ko pa na medyo mahal nga din yung kuryente. Sabi nung isang resident doon. Oo. In fairness naman kasi, kaya naman daw naging mahal yung kuryente is dahil din sa previous issue na experience ng lugar. A brief run through lang kasi nung dati daw, meron naman talagang kuryente. Kaya di ba nakakapaglaro ka na? May isang spotlight doon na binubuksan every night para makapag-skate kami. O sila, ng gabi. Ngayon, parang I don't know what had happened, pero dumating daw sa point na itong si owner, nung nagtatap lang kasi sila ng kuryente. Si owner daw, yung bill niya is parang 4 times higher. Tapos hindi ko alam kung ano yung naging procedure nila sa bayaran or anything. Basta, sabi nila ni owner, hindi na ako magpapagamit ng kuryente ko. So, si organizer, just to make the event happen, she had to resort to drastic measures na bibigyan kita ng offer na hindi mo matatanggihan. Kaya, naging ganun yung amount nung kuryente. I think, parang tsaka ano din, parang yung cost naman kasi ng pagpapa-event is iba-iba. Kaya nga,
di ba, minsan merong mga events na ang entrance lang is 10 pesos, 20 pesos, minsan for Libre. free. Oo. Kasi, iba-iba naman yung cost nila. Depende sa kung ano yung gusto nilang element na ilagay dun sa event. For that particular event kasi meron pa siyang music fest, so may tugtugan sa gabi, wherein kailangan niya mag-rent ng gamit, kailangan niya mag-rent ng sound system, merong mga art exhibit wherein kailangan niyang magpagas para kunin yung mga art and i-display. Merong graffiti, so I'm not sure kung siya din yung bumili nung mga Parang kanya-kanya na siguro. dala-dala na siguro na ng mga graffiti artists. But all in all, meron talaga siyang kaakibat na cost. 'Di ba? And relative yun. Kaya nga, kung personally, I don't think na kaya nagpa-event si organizer is para sa kita. Kasi 'di ba sabi niya nga na the main reason kung bakit niya gusto magpa-event is kasi gusto lang naman niya na magkita-kita sila ulit, sort of like reunion ng mga friends, and at the same time, gusto niya na buhayin ulit yung eksena sa East. Kasi, parang noon daw, a few years back, talagang malakas ang eksena sa East. Tapos, parang naging dormant. Ngayon, parang nakita niya when she went abroad na talagang grabe, ang lakas na ng eksena sa ibang bansa. At namangha siya dun sa support na binibigay ng locals sa event. Kasi kahit medyo mahal daw yung entrance, ganyan, talagang sumusuporta dala. So, medyo parang siguro I don't know lang na baka hindi lang nila na process fully na hindi naman ganun kadaling magpa-event. At the same time, ano din? Yeah, na-experience natin yan. Exactly, di ba? Parang ultimo pag-print ng ticket, pag-print ng ID, ikaw lahat mag-shoulder nun eh. Kasi ultimo yung mga trapal na pinakuha niya, hindi naman nila pwedeng hingin sa gas station yung panggas para sunduin yung trapal sa munisipyo, hindi naman yung nilipad. I think dalawa yung pinuntahan nila kayong tayo. Yes, exactly. Kayong Pasig pa. So, I don't think na parang inisip niya na magpapa-event ako kasi kikita ako dito. From the get-go, I think na alam niya na hindi naman kikita yun. Kasi pagpalagay na natin na yung cost niya is 10,000, which is alam natin, more than dun pa yung ginastos niya all in all. Pero flat lang natin, gaano karaming heads yung kailangan mong pumasok dyan sa event mo para lang for you to even break even eh, di ba? So, yun lang, just looking at the side lang din yung organizer. Siguro, ano lang din, parang tingnan din natin yung other side. Yeah. So yun, well, but again, I feel for the skater. Yun Kasi, na so mangyari sa akin yun, bad good din talaga ako. yung sa ano. I think it's more of prinsipyo na kasi yun eh, na hindi ako Tangin na kami yung nag-start na ako, di ba? which is still going back nga doon na, kasi she also considers herself as a local. But yun lang, siguro yun nga, in closing, ano lang, open communication lang din siguro. What do you think? Siguro, kasi lahat naman natadaan sa usapan eh. Like kung kumbaga si organizer, solid din yung reason niya. Si skater, solid din yung reason niya. So, siguro agreement lang din naman. And, meet lang halfway lang naman din. Exactly. Ayun. And yun nga, there are a lot of ways kasi to show our support sa eksena. Maraming forms, maraming ways and means. Diba, mag-share ka lang ng photo. Support na yun eh. Sabi ka lang or ipakalat mo lang yung isang event. Support na yun eh. Pumunta ka sa event, it's the same thing. Going back to support, we can show it in many ways talaga. Yung pumili ka ng gamit galing sa skater or Ayun. yung Support na rin support yun. na yun. Yun lang. Siguro, what we can do is, perspective pa rin naman yan. Kung paano may show yung support mo. Exactly. Like me, honestly, I'd rather support na yung maliliit na na scene. Kasi doon mas nakikita ko yung yung spirit, yung camaraderie, yung passion.
not unlike dun sa malalaking event na handled ng malls, mga malalaking brand names. Oh, well, din kasi inaano din nila yung nagsusupport nila sa scene. But the thing is, putangin na, magpapa-event sila sa mall, bawal naman pala mag-skate doon. Ano ba? Pag regular days. Oh, hindi. I mean, doon sa mismo sa event. Magpapa-entrance sila. Yung only way na makapag-skate is doon sa lugar. Yung sa gaganapan, doon sa may mga obstacle. Eh, paano yung mga hindi naman sasali? Saan sila mag-skate? Di ba? Bullshit din, di ba? So, yun. Mas maganda kung yung support is purely manggagaling sa core or within the community. Kasi hindi na nga tayo nasusuporta ng local government or we had nothing from the local government. And then, yun, mas maganda kung sa atin manggaling, siguro, by the time na lumaki yung community talaga, siguro doon mapapaisip na sila na, okay pala naman to eh. Diba? Kasi, let's admit it, right now, hindi pa ganun kalalim yung understanding sa atin ng general public. Kaya nga, di ba, Exactly. makita ka lang ng security guard, hindi ka pa pumapadyak na pitutan Magaling mo pa nga lang eh. Di ba? So, Pal. parang, ano rin yun na parang, it's very important na tayo mismo, may suporta tayo sa isa't isa. Kasi, tayo na lang yung support groups ng bawat isa Kasi we can't expect, right now, expect support from the outside. So, kailangan sa atin pa lang, meron na tayo na. Kasi we need to make the scene grow talaga. Oo. Kung Kasi, gusto natin ng kung gusto talaga natin ng recognition. And respect, di ba? Kasi, to help kung ano isipin nila sa atin to help. Pero yung respeto na we have our own right. May right tayong i-practice yung sport. May right tayo for a safe na lugar na paglalaruan. Yung gano'n. And siguro talaga mas maganda kung sa atin manggagaling mismo. Kasi unang-una, hindi mababago yung image talaga. Pagdating dun sa kung ano man yung passion natin din. So yun. So again, going back dun sa issue again with the organizer and skater. Yun lang siguro ang point of view ko lang is hindi lang din talaga sila nag-abot. Oo. Siguro pareho din kasi silang merong pinakahawakan na prinsipyo. Which is we both understand na ito yung pinanggagalingan ko, ito yung pinanggagalingan ko. Yun lang, siguro they really try na to talk it out. I don't know, baka the way I see it then is we need those kind of people din talaga para ma-push yung scene, diba? Oo. Mga parang, magsastand ako dito sa diba? Parang, Pero kailangan din natin ng mga tao na organizer na magpo-provide ng something na skaters can look forward. Bottom line is, kailangan natin pareho tulungan lang din. Kailangan natin ng makapag-form ng maayos na relationship with each other. Ayun. So ayun, again, lahat or all of this is based on our opinion. And experiences. So if you have comments, violent reactions, leave a comment below. Message us. Message na lang. Yun. Para ma-discuss natin yan. In the future episodes din. Meron kayong mga sarili ding take kung ano ba talaga yung sa tingin nyo should have happened, ano ba sa tingin nyo yung dapat na ginawa nila or whatever. Leave us a comment below para din mas ma-open natin yung communication lines. And please like our page. Yep. Push Give us a Pinas thumbs Skate. up. Push Pinas Skate. And then subscribe to our YouTube channel. Para updated din kayo sa mga videos na in the future ilalabas pa namin. Ayun. So again, this is Eric. And she. And we're Push Pinas, not just skateboarding.